Hello Sir Joko at sa mga taga-subaybay ng Kwentong Karanasan. Tawagin mo na lang akong Leila, 23 years old ng Calamba, Laguna. 3 taon na ang nakakalipas bago mag-pandemic noon nang mangyari ang aking kwentong karanasan. May gala kami magbabarkada noon at lahat ay ayos na. Dahil nakapagpaalam na ako sa parents ko at ganun din naman ang mga barkada kong sina Dom at Rona. Napagkasundoan namin na pumunta sa isang isla na sinasabi nilang parang paraiso daw ito sa ganda. Noong araw ng alis namin ay muntik-muntikan pa akong maiwan Sir Joko dahil nalate ako ng gising. Mabuti na lamang ay nakapag-text agad ako at nagpahatid ako sa motorsiklo na nirerentahan. Mabuti na lang nakaabot ka pa, Leila. Buong akala namin hindi ka sasama eh. Hindi pwedeng hindi ako sasama eh. Niready ko pa nga yung two-piece ko eh. Ilang oras din ang binahe namin at inabot nga kami ng dilim sa daan pero hindi pa rin kami nakakarating sa pupuntahan namin. Maya-maya ay huminto yung driver namin na si Dom sa harap ng isang malaking bahay sa gilid ng kalsada at sinabi sa amin na nawawala daw yung hatak ng sasakyan niya. Parang may sira daw yung lining nito kaya hirap na hirap pagpaahon yung daan. Sinabi niya sa amin na dun muna daw kami sa bahay na yon. Mag-i-stay lang daw muna kami ng ilang oras dahil maghahanap siya ng mekaniko sa lugar. Pagpasok ay nakausap namin ng isang babae na nagturo sa amin kung saan ang mga kwarto at banyo ng bahay at kung magkano ang bayad saka ito lumabas. Pag-akyat namin sa second floor ay may 4 na kwarto ito. Pangalawang kwarto ang pinili namin. Binuksan agad ni Rona ang switch ng ilaw ngunit hindi ito nagbukas kaya nagpatulong siya kay Dom. Pagkabukas ng ilaw ay kita namin ang mga kagamitan sa loob nito. Napakalinis, napakaganda at mukhang mamahalin ang mga ito. Wow, Shala naman. Ang gaganda ng mga gamit, no? Sigurado ko yayaman ni may-ari nito. Pero isa lamang ang napansin ko Sir Joko. Luma at parang mga antik lahat ng mga gamit. Simula sa upuan hanggang sa mga dekorasyon. Nagpaalam si Rona na magsi-CR daw muna siya. Nang di kalayuan ay naaninag ko na may kasabay siyang babae na naglalakad papasok ng CR. Nakita mo yun? Alan? Yung babaeng pumasok sa CR kasabay ni Rona? Wala naman ah. Sabay sabi ko kay Dom na nagte-text that time. Kinabahan ako Sir Joko dahil sigurado akong may nakita akong kasabay ni Rona na pumasok ng CR. Maya-maya pa paglabas ni Rona ay agad kong tinanong kung may kasabay ba siya o nakita ba siyang tao kanina sa loob ng CR. Ang sagot niya ay wala naman daw at mag-isa lamang daw siya sa loob. Bigla na lamang gumapang ang kilabot sa aking katawan dahil sigurado ako sa nakita ko. Nakahiga na kaming lahat nang may marinig kaming sumisigaw at umiiyak na para bang humihingi ito ng tulong.
Dali-dali kaming tumayo at tiningnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pero paglabas namin ay wala namang kaming nakita o naabutan na kung anuman. Ganun na lamang ang pagtataka naming tatlo dahil ano yung narinig namin na sigaw at iyak kanina. Bumaba si Dom para tingnan kung nandun yung babaeng tagabantay at para sabihin na rin yung nangyari kanina. Papasok na kami ng kwarto ni Rona nang marinig muli namin ang sigaw ng babae. Napatingin kami sa CR dahil dun nang gagaling ang sigaw na naririnig namin. Dahil malakas ang loob ni Rona, ay lumapit ito para makita kung may tao ba doon. Pagbukas ng pinto ni Rona, ay wala naman siyang nakita. Sabay sigaw sa akin na, Wala naman tao, Lay. sabay sinirado nito ang pinto. Pagharap niya sa akin ay nagsitaasan ang mga buhok ko at halos mapamura ako sa nakita ko, Sir Joko. Nasa likod ni Rona ang babaeng mahaba ang buhok, nakaluwa ang mga mata at hindi sumasayad sa sahig ang mga paa nito. Paglingon ni Rona ay napaatras ito, sabay takbo palapit sa akin at sinabi nitong, Takbo sa kwarto, Lay. Pagpasok namin ng kwarto ay agad naming nilak yung pinto. Nakiramdam kami sa paligid nang biglang may kumatok. Nagkatinginan kami ni Rona, sabay takbo sa gilid ng kama. Palakas ng palakas ang katok sa pinto at palakas ng palakas din ang iyak naming dalawa ni Rona dahil sa takot, Sir Joko. Biglang tumigil ang pagkatok sa pinto at bahagyang kumalma ang kabang nararamdaman namin ni Rona. Nang mga oras na yon ay para kaming mga batang naglulupasay at nag-iiyakan nang makita namin na dahan-dahang tumagos sa pintuan ang babaeng sugat-sugat ang katawan at nakaluwa ang mga mata nito. Papalapit ito sa amin at parang gusto kaming saktan o patayin. Sabay naman bumukas ang pintuan at bigla na lamang naglaho sa aming paningin ang babaeng yun. Kanina pa pala kami kinakatok at sinisigawan ni Dom, subalit hindi namin marinig ito. Kung kaya sinipa ito ni Dom hanggang sa bumukas. Pagkatapos ng pangyayaring yun, Sir Joko, ay agad kaming umalis sa lugar na yon. At kapag naaalala ko lahat ng pangyayaring yon, ay parang bumabalik sa isipan ko ang lahat
ng takot at kilabot na naranasan namin sa bahay na yon. Kwento, karanasan. Magandang araw sa inyo, Sir Joko, at sa bumubuo ng kwentong karanasan. Ako nga pala si Vanchi, 31 years old. Silent supporter niyo ako sa MOR at pinapakinggan kita lagi sa radyo. Gusto ko lamang i-share ang aking kwentong karanasan. Bata pa lamang ako ay nakakaramdam at nakakakita ako ng mga taong pumanaw na. Sisimulan ko ang kwento nung ikakasal yung pinsan kong si Cristel at ang kasintahan nitong si Matthew. Masasabi kong napakabait na lalaki ni Matt. Yun kasi ang kanyang palayaw. Dahil lahat ng katangian na gusto ng babae ay masasabi mong nasa kanya na. 2 araw bago ang kasal nila ay nakahanda na ang lahat. Maliban na lamang sa damit pangkasal. Nagtaka sila kasi dapat nung araw na yon ay i-deliver na yung gown. Subalit walang dumating. Kaya naman minabuti nilang kontakin yung number ng gumawa ng gown. Nakailang tawag sila, subalit bigo silang makontak ito. Kung kaya kinabukasan ay pinuntahan na lang mismo nila sa lugar. Pagdating nila doon ay sarado na ito. Kwento ng nakausap nila doon ay biglaan daw ang pagpanaw ng may-ari nito at hindi na rin ito idinitalye kung bakit. Dahil wala nang ang susuotin ay namroblema itong si Cristel at Matthew. Isang araw na lang kasi ay kasal na nila at gahol na sa oras kung magpapatahi pa sa iba. Tinanong nila ako kung meron daw akong kakilala at dahil may alam ako ay nagpresenta naman ako. Agad naming pinuntahan yung kakilala ng kaibigan ko. Sinabi namin na gahol na sa oras kung magpapagawa pa. Hindi naman ito mahirap kausap kung kaya agad pinahiram sa amin yung damit pangkasal. Maganda naman ito. Pero para bang may kakaiba akong naramdaman sa gown na yon nung hawakan ko ito, Sir Joko. Parang napakabigat ng pakiramdam ko. Tila ba may malagim na nangyari? Pero para hindi na masira ang mood ng pinsan ko dahil masaya na siyang nasolusyonan yung problema niya, ay hindi ko na ito sinabi pa. Dumating na nga ang araw ng kasal nila. Sa venue ay nakahanda na yung catering. Nandun na rin yung mag-host at ready na rin yung simbahan para sa kasal nila. Sa room pa lamang ng hotel kung saan si Cristel ay nagre-ready para pumunta ng simbahan, ay may nakita akong sumunod sa kanya sa loob ng kanyang kwarto.
Tinawagan ko siya at tinanong kung sino yung babaeng pumasok sa room niya. Ang sagot niya naman ay wala naman daw siyang ibang kasama. May naiwan lamang daw siya kaya siya bumalik ng kwarto. Fast forward, Sir Joko. Nasa simbahan na kami. Napakaganda ng ayos ni pinsan at bagay na bagay sa kanya ang gown na suot niya na tila ba parang sinukat. Tumugtog na at nagsimula ng maglakad papunta sa altar si Cristel. Nang maya-maya ay may napansin akong kakaiba sa likuran niya. Dalawa silang nakita kong naglalakad, Sir Joko. Nakaputi at mahaba ang buhok ng isang babae. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay napansin kong biglang nag-iba ang mukha ng babae sa likod niya. Biglang nanlisik ang mga mata nito at galit na galit itong nakatingin kay Cristel. Hindi ko malaman ang magiging reaksyon ko noong mga oras na yun, Sir Joko. Ilang hakbang na lamang ay malapit na siya kay Matthew. Nang biglang sumanib sa katawan ni Cristel ang babaeng nanlilisik ang mga mata. Maya-maya ay bigla na lamang nawala ng malay ang pinsan ko. Sabay takbo naman ni Matthew at ng mga kamag-anak namin. At nagkagulo nga sa simbahan, Sir Joko. Mabilis na naisugod sa ospital si Cristel at ang sabi naman ng doktor ay stress at pagod lamang kung kaya nawalan ito ng malay. Wala naman daw dapat ipag-alala sa kanyang kalusugan. Pero kinabukasan ay nagulat kaming lahat dahil wala na raw ang pinsan kong si Cristel. Hindi na raw ito nagising sa kanyang pagkakatulog. Tatlong araw mula nang mailibing ang pinsan ko ay pinuntahan ko yung may-ari ng hiniraman namin ng damit pangkasal. Sinabi niya sa akin na namatay din pala ang babaeng huling nagsuot ng gown na yon. Nagpakamatay daw ito dahil hindi ito sinupot ng mapapangasawa niya sa araw ng kanilang kasal. Kwento, karanasan. Narito na naman ang isang kwentong karanasan mula kay Jisia ng Makati. Ang kwentong ito ay patungkol sa kanilang pagbabakasyon sa bahay ng kanilang lolo at lola sa probinsya. Tuwing matatapos ang klase sa paaralan ay taon-taon nang nakasanayan ng magpipinsang Dilarama ang magbakasyon sa bahay ng kanilang lolo at lola sa probinsya. Masaya ang magpipinsang sina Gisea, Rain, Rai at Sai dahil sa makakapagbakasyon na naman silang muli ng sama-sama.
Bagamat masaya sila ay may kaunting takot silang nararamdaman dahil di lingid sa kaalaman ng pamilya na sa lumang bahay ng kanilang lolo at lola ay maraming kakaiba at di mapaliwanag na bagay ang kanilang mararanasan. Luma na rin kasi ang bahay. Maraming dekada na ang pinagdaanan nito sa kasaysayan. Hindi na pinabago ang orihinal na disenyo ng bahay dahil na rin sa kagustuhan ng kanilang lolo at lola. May kalakihan ng bahay. 2 palapag, may 2 kwarto sa baba at 2 kwarto naman sa taas. Tuwing nagbabakasyon ang magpipinsan ay nasa taas ng kwarto sina Gisea at Rain at sa baba naman sina Rai at Sai. Ang isang kwarto sa baba ay okupado naman ng kanilang lolo at lola. At ang isang kwarto naman sa taas ay bakante para sa iba pang kamag-anak na gustong magpunta sa bahay. At pagdating nga sa bahay ay tuwang-tuwang niyakap ng magpipinsan ng kanilang lolo at lola. Masayang masaya sila na nakita na naman muli nila ang isa't isa. Nung araw na yon ay hinatid lamang ng kanilang mga magulang ang magpipinsan. At kinagabihan ay bumalik na rin ito sa kani-kanilang lugar dahil nga may mga pasok ito sa trabaho. Tanging ang 2 matanda at 4 na bata na lamang ang naiwan sa bahay. Sa umaga ay dumarating naman si Aling Pen para ipagluto sila ng kanilang pagkain. Si Aling Pen ang matagal ng katiwala ng matatandang Delarama. Sa unang araw ng mga bata ay naabutan pa nila si Aling Pen na naghahanda ng kanilang tanghalian. Kilala na sila nito dahil taon-taon naman silang umuuwi ng probinsya. Masayang nagsalo-salo ang 6 sa pagkainan. Pagkatapos namang kumain ay nagtulong-tulong naman ang mga bata sa pagliligpit at paglilinis ng kanilang pinagkainan. Ang pinakapaboritong gawain ng mga bata pagkatapos magsalo-salo sa kainan ay yung maupo sa sala kasama ang kanilang lolo at lola at magpakwento ng mga istoryang kababalaghan. Lola, game. Magkwentuhan na po ulit tayo. Oo nga po, tara na po. Naubos ang buong maghapon sa mga kwento ni lolo at lola. Dumating naman si Aling Pen para ipagluto ng muli sila para sa hapunan. At pagkatapos ng magluto ay agad na ring umuwi si Aling Pen. Kumain na at nagligpit na ulit ng 4. Sa probinsya ay napakaaga ng oras ng pahinga. 7:00 pa lamang ng gabi ay nakakatulog na ang mga lolo at lola nila. Nagkasundo naman ang 4 na manatili muna sa sala upang manood ng TV. Gisea, buksan mo na yung TV. Susunod na kami doon pagtapos namin ligpitin itong mga pinagkainan. Okay, sige. Nagtungo sa sala si Gisea at naupo ito sa sofa. Inikot niya ang kanyang mga mata para mahanap ang remote. Tiningnan niya ito sa mesa, sa ilalim ng sofa, at sa ibabaw ng tokador, ngunit di niya ito makita. Di ko makita yung remote. Nakita niyo ba? Mula sa likod niya ay may nag-abot ng remote. At agad niya naman itong kinuha. Nang akmang bubuksan niya na ang TV, ay siyang pasok naman sa harapan ng pintuan ng 3 niyang pinsan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Oh, ano nangyari sa'yo para ka nakakita ng multo? Kanina pa ba kayo sa labas? Oo, nagtapon kami ng basura. Nilingon ni Gisea ang kaniyang likuran. At wala namang tao. Kinabahan ngunit binaliwala niya lamang ito. Sinabi niya na lamang sa kanyang sarili na baka lolo o lola niya lamang ang nag-abot ng remote. Kahit ang totoo, alam niyang imposible ito. Dahil malayo sa sala ang kwarto ng kanyang tulog ng mga lolo at lola. Nanood ang magpipinsan ng TV. At makaraan ng 3 oras, ay nakaramdam sila ng gutom. Sa kusina, binuksan ni Sai ang ref. Kumuha siya ng cake na dala-dala nila. Habang inihahanda niya ito at ilalagay na sa pinggan, nakita niya mula sa labas ng disenyong hollow blocks na may butas ang isang kamay. Sa takot ni Sai ay nalaglag niya ang pinggan na hawak.
At naging dahilan naman to ng pagkagulat ng magpipinsan, kaya agad siyang nilapitan ng mga ito. Ray, ano nangyari? May kamay, nakita ko. Ray, tama na, kumalma ka na. Halika na. Dinala ni Jisia at Rai sa salisisay para dun ito magpakalma. Naiwan sa kusina si Rain upang pulutin ang pinggan na nilagyan ng cake na nasa sahig na. Habang dinadampot niya isa-isa ang kutsara at ang pinggan, ay may narinig siyang kumakaluskos sa labas ng lababo. Napalingon si Rain. Ngunit wala naman siyang nakita. Minadali niya ang pagdadampot ng mga nahulog na gamit at agad naman siyang pumunta ng sala. Ray, ayos ka na ba? Nakita ko, sigurado ako may kamay. May kamay sa butas. Tama na yan, Ray. Mabuti pa, matulog na lang tayo. Dalang lang siguro to ng takot natin dahil sa mga kwento ni Lolo at Lola kanina. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naghiwa-hiwalay na ang apat. Si Rain at Jisia ay umakyat na ng kwarto nila sa taas. At si Sai at Rai naman ay pumunta na sa kwarto nila sa baba. Sa pagod ay agad na ring nakatulog ang magpipinsan. Ngunit bandang 2:00 ng madaling araw ay naramdaman ni Rain at Jisia na merong pumapagitna sa kanilang pagtulog. Ano ba yan, Ray? Ang sigit na nga, sumisiksik ka pa dyan. Hayaan mo na, malamig naman eh. At nakatulog na ulit ang dalawa. Kinaumagahan, nagising si Jisia at Rain nang dalawa na lamang sila sa kwarto. Bumaba na si Ray? Siguro, di ko rin namalayan eh. Bumaba at naghilamos na rin at dalawa at sabay itong pumunta sa lamesa para mag-agahan. At saktong paalis na rin si Aling Pen. Pinati nila ang kanilang lolo at lola. At habang nasa kainan ay naitanong ni Jisia kung anong oras si Sai gumising. Ray, anong oras ka ba gumising? Bago lang din kayo bumaba. Eh di sana ginising mo na yung kami para sabay-sabay tayong bumaba. Paano sasabay-sabay tayo bumaba? Sa baba naman ako natulog. Ha? Di ba lumipat ka ng madaling araw para tumabi sa amin ni Rain? Oo nga. Ha? Hindi ako umalis ng kwarto namin ni Sai. Ikaw ba yung tumabi sa amin kagabi, Sai? Di na ako lumabas ng kwarto simula pagtulog ko kagabi. Nagkatinginan na lang si Jisia at Rain dahil sigurado silang dalawa na meron silang katabi kagabi. Doon binalot ng takot si Jisia at Rain. Mga apo, huwag muna kayo mag-isip kung ano-ano. Dala lamang yan ang takot nyo sa mga kwento namin ng iyong lola kahapon. Oo nga, mga apo. Nabalot sila ng takot dahil na rin sa unang pagkakataon na hindi lang kwento-kwentong nakakatakot ang narinig nila sa bahay. Dahil sa kanila mismo nangyari ang mga kakaibang pagpaparamdam. Sinubukan pa rin na magpipinsan na i-enjoy ang kanilang bakasyon. Maraming punong nakatanim sa bakuran ng lolo at lola nila. May puno ng aratilis, bayabas, at meron pang isang puno ng nyog. At ang pinakamalaki sa lahat, ang puno ng duhat. Napagkasunduan ng magpipinsan na akyatin ang puno dahil masarap nga ang bunga nito. Umakyat si Rai at Rain. Pinuno nila ang bitbit nilang plastik ng bunga ng duhat. Nang mapalingon naman si Rai sa mas mataas at mas madahong parte ng puno, laking gulat ni Rai nang makita niya ang isang babae na tila nakaupo sa sanga ng puno. Napasigaw sa takot si Rai at muntikan na siyang mahulog sa kakamadali niyang makababa ng puno. Ikwinento ni Rai sa mga pinsan at sa lolo at lola niya ang nakita. Apo, baka ikinakatuwaan lang ng mga bantay ng puno. Lolo, ano po ang ibig niyong sabihin? Matagal nang may bantay na papayang ng kaputi ang puno ng duhat na yan.
Marami na rin sa mga kapitbahay ang nakakita ng babaeng tila nakaupo sa sanga. Totoo po pala ang aking nakita, Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi naman nananakit ang babaeng bantay ng puno. Nais na sana nilang umuwi, ngunit ayaw rin naman nilang iwan ang kanilang lolo at lola. Kaya naman napagdesisyonan nila na manatili muna sa bahay. Kinahapunan dumating naman si Aling Pen at ikunento nila sa katiwala ang kanilang naranasan. Naku mga bata, nabiro na rin pala kayo ng mga espiritu at mga bantay ng bahay na to? Opo, Aling Pen, kayo po ba? Nakaranas na rin po ba kayo ng pagpaparamdam nila? Oo, araw-araw. May nawawalang gamit, tapos bigla na lang lilitaw. May mga parang kaluskos. Minsan may parang dadaan na anino. Yung babae sa puno, nakita ko na rin yun. Balot ng kababalaghan ng bahay na ito. Sa susunod na may makaranas pa kayo, ay magpasingtabi na lamang kayo mga bata. Kahit papano ay gumaan ang loob ng magpipinsan dahil sa sinabi ni Aling Pen na hindi naman nananakit ang mga nagpaparamdam sa puno. Simula noon ay marami pa silang ibang naranasan sa bahay. Ngunit ikinabit balikat na lamang nila ang mga ito. Mas nanaig sa kanila ang kagustuhan na makapagbakasyon. Inipon din nila sa kanilang memorya ang mga nakakatakot nilang karanasan upang maibahagi din nila sa ibang kamag-anak. Pagkatapos ng bakasyon na yun, ay mas marami pa silang pinsan na naging interesado sa pagbabakasyon sa bahay na yun. Mas lalong naging masaya ang kanilang lolo at lola dahil marami silang magkakasama tuwing panahon ng bakasyon. Kaya lihim ang pasasalamat ng dalawang matanda sa mga espiritu na nasa loob ng bahay nila. Nang dahil sa kanila ay mas naging interesado pa ang iba pa nilang mga apo na magbakasyon sa bahay na yon taon-taon. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento, Jessia. At naway marami ang nagkagusto dito sa kwento nyo. At kung meron ka ding kwentong karanasan, ay maaari mong ipadala sa akin sa aking Facebook page, facebook.com/DJJocoloco. Maraming salamat mga tugang at hanggang sa susunod na Kwentong Karanasan. Kwentong Karanasan.